Pero bago po tayo dumako dyan, dito po muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol po sa isang lapis at sa isang pencil maker o yung gumagawa po ng lapis. Mayroong isang lalaki na gumagawa ng lapis. Bago niya ipinasok sa loob ng box ang ginawa niyang mga lapis, ay kinausap niya muna ito. Sabi po ng pencil maker sa lapis, mayroong 5 bagay na dapat mong malaman bago kita ibigay sa mga tao. At itong 5 bagay na ito ay dapat lagi mong tatandaan upang maging isa kang pinakamagaling na lapis. Una, marami kang magagandang bagay na magagawa. Ayon ay kung ipauubaya mo ang iyong sarili sa kamay ng mga tao. Pangalawa, makakaranas ka ng painful sharpening o mayat-maya kang tatasahan. Pero kakailanganin mo ito upang mas maging maganda kang lapis. Pangatlo, kayang-kaya mong itama ang mga mali na magagawa mo. Kasi di po ba, yung lapis, yung dulo nun, mayroon pong pambura. Na kapag nagkamali tayo ng pagsusulat, madali mo lang mabubura ito, Pang-apat naman, ang pinaka-importanting bagay na mayroon ka ay ang nasa iyong loob. Ayun yung kanyang lead, yung itim na ginagamit po nating pangsulat. Panglima naman, sa bawat bagay na paggagamitan sa'yo, dapat mag-iwan ka ng marka. Kahit ano pa ang kondisyon, kahit ano pa ang sitwasyon, dapat magpatuloy ka sa pagsusulat at pag-iiwan ng marka. Naunawaan naman po ng lapis ang sinabi ng pencil maker at saka siya pumasok sa kahon na handang-handa ng humarap sa mundo. Ang 5 bagay po na ipinabaon ng pencil maker sa lapis bago niya ito pakawalan sa mundo ay maaari rin po natin gamitin sa ating mga sarili. Una po yung unang sinabi ng pencil maker, marami kang magagandang bagay na magagawa. Kung i-relate po natin yon sa ating mga sarili, una, marami tayong mga magagandang bagay na magagawa. Ayon ay kung papayag tayong hawakan tayo ng kamay ng Diyos, 'di ba? At kapag hinayaan rin natin ang ibang tao na linangin ang ating mga talento na mayroon tayo. Pangalawa, yung sabi nung pencil maker sa lapis, makakaranas ka ng painful sharpening. Ayan, pangalawa po makakaranas din po tayo ng mga painful sharpening. Ano ba itong mga painful sharpening na ito? Sa pamamagitan po ng iba't ibang pagsubok na paniguradong magpapalakas at magpapatatag sa atin. Pangatlo, kayang-kaya rin po natin, gaya ni pencil, na mayroon siyang pambura, na kayang-kaya niyang itama yung mga pagkakamali ng taong gumagamit sa kanya, tayo rin po, kayang-kaya rin po nating itama ang mga maling nagawa natin. Pang-apat, ang pinaka-importanting parte po natin ay ang nasa loob ng ating mga puso. Hindi ang panlabas na anyo, kundi ang kabutihan at nilalaman po ng ating puso. Panglima, sa kahit anong bagay na iyong gagawin ay dapat mag-iiwan ka ng marka. Ito po lagi po natin gagawin, Ipapakita yung ating best at kahit ano ang paghihirap na ating maranasan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagharap sa hamon ng buhay at pagganap sa ating mga tungkulin. Ang nais pong sabihin sa atin ng simpleng kwento na ito ay huwag po nating hahayaan na ma-discourage po tayo sa mga bagay na nais nating gawin. Lahat po tayo ay may halaga at may kanya-kanyang purpose dito sa mundo. At yung purpose po na iyon ay magagawa lang natin kung hahayaan po natin ng Diyos na gabayan tayo at tulungan tayo sa mga bagay na nakatakda po nating gawin.
Huwag po nating hayaan ang mga pagsubok na maging rason para panghinaan tayo ng loob, ano? Minsan naman po talaga hindi rin maiiwasan, lalo na kapag mabibigat yung mga challenges na ating pinagdadaanan. Talagang may times na parang nagiging hopeless po tayo, ano? Nawawalan tayo ng kumpiyansa sa ating mga sarili, nalulugmok tayo. Pero yun nga, wag po nating hayaan na kainin tayo ng paghinaan ng loob. Bagkus ay gamitin po natin ito upang lalo pa tayong lumakas at maging matibay. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.